Binantaan ni US President Donald Trump ang Oman na aatakihin. Teka muna, alyado ang Oman ng Amerika, pero bakit aatakihin? Ano nga ba ang nadiskubre ni US President Donald Trump at nagbigay ng isang matinding babala? Ano na ang nangyayari ngayon sa United States of America at Iran? Kahit na merong ceasefire, araw-araw merong mga napapaulat na pag-atake. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 30, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa sigalot sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Hanggang ngayon mga kaibigan ay tuloy pa rin ang bakbakan ng magkabilang panig kahit na namamayagpag pa ang kanilang ceasefire. Nitong nakaraang araw lamang mga kaibigan, merong suklian ng pag-atake ang Amerika at Iran. Maging ang Kuwait ay nadamay na rin, nagsagawa ng missile strike at drone strike ang Iran sa Kuwait at tinatarget nito ang nasabing mga base militar ng United States of America. Lubha itong ikinagalit ng gobyerno ng Kuwait dahil halata na hindi lang mga base militar ng Amerika ang target. Marami sa mga missiles at drones nito papunta sa mga civilian area pero napabagsak ito ng kanilang air defense system. At dahil dito mga kaibigan, nagsagawa naman ng retaliatory strike ang United States of America at winasak ang missile site ng Iran na nasa Bandar Abbas at hindi pa natatapos mga kaibigan sapagat nagbabala pa ang United States of America na meron pa silang gagawing pag-atake kung hindi susunod ang Iran sa kanilang proposal. Isa mga kaibigan sa iginigiit ng United States of America ay tuluyan ng buksan ng Strait of Hormuz. Ngayon mga kaibigan, paano madadamay sa ating pag-uusap sa videong ito ang Oman? Tandaan niyo mga kaibigan, na ang isa sa mga pakay ng United States of America at Iran at maraming mga Gulf countries ay buksan ng tuluyan ang Strait of Hormuz. Of course, hindi papayag dito ang Iran sapagkat pinaninindigan ng Iran na kontrolado nila ito. At dahil nga kontrolado nila ito, meron daw silang karapatan na magkolekta ng toll sa strait na ito. Bagay na tinututulan ng Amerika at ng maraming mga Gulf countries. Isa na mga kaibigan ang tumututol dito ay ang Oman. Tandaan nyo mga kaibigan, ang Oman ay alyado ng United States of America. Ngayon, bago sumiklab ang Phase 2 na digmaan ng Amerika, Israel at Iran, pangalawang beses kasi ito kasi noong nakaraan taon ay nagkaroon din ng matinding bakbakan ng magkabilang panig. Ang Oman ay lugar na kung saan nagtatagpo ang mga officials ng Amerika at officials ng Iran. Kung baga, nagiging mediator, nagiging kasangkapan ang Oman upang ang Amerika at Iran ay hindi magkagera. Hindi isang beses, hindi dalawang beses na nagtagpo ang mga officials ng Amerika at Iran sa Oman upang magkaroon sila ng agreement. To make the story short, walang agreement na nangyari hanggang sa sumiklab ang digmaan, matinding digmaan, maraming mga nasawi, maraming pinadapang mga gusali, maraming mga infrastructures mga kaibigan ng magkabilang panig ang winasak ng mga missile strike. Hindi lang sa Iran, hindi lang sa Israel, maging sa Saudi Arabia, sa UAE, Bahrain at eto na nga mga kaibigan, hanggang sa umabot na sa Strait of Hormuz ang digmaan. Maraming mga barko ang pinalubog. Hanggang sa dumating ang panahon na nag-anunsyo ang Iran na sila ay magkokolekta ng toll sa Strait of Hormuz. Umalma ang Oman. Ayaw na gawin ng Oman ang plano ng Iran.
Maraming mga desisyon ang United States of America na sinusuportahan ng Oman. Pero sandali lang mga kaibigan, bakit nito lamang nakaraang araw nagbanta si US President Donald Trump na bobombahin ang Oman? O, hindi ba't aliado niya ito? Hindi ba't naging kasangkapan ito sa pag-uusap ng mga officials na magkabilang panig? Bakit humantong sa ganito? Ibinalita ito ng Al Jazeera. Ang kanilang headline ay ganito, Why has Trump threatened to bomb Oman? Hindi lang ang Al Jazeera para hindi lumabas na self-serving ang balitang ito. Ang balita mismo sa The New York Times. Ayon dito, Trump threatens Oman over the strait. Ganito mga kaibigan, ayon sa ulat, nadiskubre ng United States of America na ang Oman at Iran ay nag-uusap secretly at ang kanilang pag-uusap mga kaibigan ay kung ano ang kanilang gagawin sa Strait of Hormuz. Hindi ito nagustuhan ni President Donald Trump dahil lumalabas na tila isa itong panluloko sa kanilang side. Dati nang ipiniliwanag ni President Donald Trump ang ganito, nobody is going to control it. Tinutukoy ni President Donald Trump ang Strait of Hormuz na kahit ang Iran ay hindi kailangang kontrolin ang Strait of Hormuz. Pero ano itong nangyayari? Tila nakikipag-usap ang Oman sa Iran na sila ngayon ang kokontrol sa Strait of Hormuz. Strategic area din kasi mga kaibigan ang Oman sapagkat ang karagatan ng Oman ay isa rin sa mga dinadaanan ng mga barko na nagmumula sa Strait of Hormuz. Kung baga mga kaibigan, ang Oman ay exit at kapag hindi padadaanin ng Oman ang mga barko na nagmumula sa Strait of Hormuz ay wala ding magagawa. Kaya ito ngayon ang matinding buwelta ni President Donald Trump sa Oman. Nako mga kaibigan, kung magkataon ay isa na namang napakalaking gulo nito. Alam naman natin na hindi lang Oman, hindi lang Israel ang alyado ng Amerika sa Middle East. Nariyan din ang Saudi Arabia, UAE, Kuwait at Bahrain. At kung sakaling gawin ng Oman ang ayaw na ipagawa ni President Donald Trump, ano naman kaya ang magiging reaksyon ng Gulf States sa Oman? Magagalit din kaya sila o susuportahan nila ang Oman? Marami ang mga nagsasabi na malabong suportahan ng Gulf State ang pag-uusap ng Oman at ng Iran kung ang kanilang pakay ay kontrolin ang Strait of Hormuz. Bakit? Maging ang Saudi Arabia mga kaibigan, ayaw din nila na kontrolin ng Strait of Hormuz. Ganun din ang UAE. Nako mga kaibigan, kung magkataon, panibagong gulo na naman ito. Ang akala ng karamihan ay magtatapos na sapagkat araw-araw ay merong pag-uusap na ginagawa ang kampo ng Amerika at Iran upang tuluyan na magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Pero halos araw-araw, merong mga nababalita na progress. Progress na hindi para sa peace, kundi progress para mas lalo pang gumulo. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga opinyon at komento dyan sa comment section at malugod ko pong babasahin yan. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong panunood. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Mag-ingat po kayong lahat.